Iisa lang ang mithiin ng maraming Pilipino at ng ilang international communities. Ito ay ang makatulong sa pag-angat ng mga nalugmok na damdamin at pangarap ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Ano nga ba ang tunay na diwa ng pagtutulungan? Pabalitaan tayo ni Emil Carrion. Matapos ang sunod-sunod na pagsubok ng kalikasan sa bansang Pilipinas, lalo pang tumibay ang pakikiisa ng international community. Iba't ibang nasyon na nagtataguyod sa kapayapaan ang nagtipon. Iisang layunin, tumulong para sa pagbangon ng bansa. Iisa rin ang mensahe ng pakikiramay para sa mga naulila, pero kasabay nito ang paniniguro ng ayuda sa mga nakaligtas. International help will relieve the suffering of many millions of people. However, this is not the final answer. Magi tayong madasalin sa Panginoon Diyos, tapangan natin ang ating kalooban, magkaroon tayo ng katahimikan sa pagkakaisa, mahalin natin ang ating lahi. Tila'y isang tinig ng mga delegado, kapayapaan para sa tuluyang pagunlad. Ang pagsubok ng kalikasan ay kabilang sa nakakaabala sa mga hakbanging ito. In order to promote peace, I think we have to start within ourselves. We have to change our attitudes. Meaning, let us change our priorities. From being self, let's promote others. Or let us live for others. Sana po, the MNLF, the MILF, the Sultanate, manginahon tayo. We believe war is not the solution to solve the problem. I repeat, we have been in wars since memorial, from Spanish, Japanese, Chinese, up to now. Walang kasagutan ng tinatawag na gera. War is not the solution to solve the problem. So the only solution to solve the problem, we have to stand united into one, regardless of religion, color, tribe, race. Let's talk for peace, for unity, and above all, the economic development of our country. Sa gitna ng umuusbong na global village, pagkakaisa ang inaasam ng lahat. Iisang prinsipyo ang magbubuklod, walang iwanan sa anumang sitwasyon, tungo sa minimiting kapayapaan sa daan ng pagsulong. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion, sama-sama sa pagbangon.